Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Isang mapagpalang pagbati po muli dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa ilalim po ng patnugot ng Presidential Communications Office. Kasama po namin maglilingkod sa inyo ngayong episode na ito na Babangon sa makabayang serbisyo publiko ang ating mga katuwang sa Master Control. Si Miss Susan Aizon sa ating Wirecast, of course si Hero sa ating live audio streaming, si Leo, and of course sa ating production side kasama natin si Jerome at si Step. And of course, always supervising our Master Control, of course, ang ating technical supervisor si Mr. Anthony Pimentel. Ayan, di ba? Wow, okay. Anyway, well, kami po inyo napapanood, ano po mga kababayan, yung mga nanonood po sa atin sa ibayong dagat sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live, kami po ay pwede po inyong mapanood sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service, and of course ang ating real-time airing sa pamamagitan naman ng ating PBS live audio streaming. Sa inyong mga cellphone, pwede po nyo i-download yan sa inyong mga laptop at desktop. Kung kayo ay mayroong smartphone, punta lang kayo sa Google Play. Kung kayo naman ay may Apple phone, punta lang kayo sa App Store at i-type nyo lang doon sa browser eBox PBS Receiver. E as in elephant, B as in victory, O as in October, and X as in Xerox. At itap nyo lang po yan para ma-download nyo. At kapag na-download nyo na yan, makikita nyo na ngayon yung mga himpilan sa ilalim, mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po doon ang Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lang po yun. Itap nyo lang at mapapakinggan nyo na po ang mga programa sa pamamagitan ng ating live audio streaming. So, eto na po tayo. Napakahalaga po ng edisyong ito ng Babangon sa makabayang serbisyo publiko sapagkat tutuon muli ang ating atensyon sa gitnang silangan sa Middle East. Ano po? At nitong mga nakalipas na araw, patuloy po tayong nakatutok sa mga kaganapan dyan sa Israel, sa Iran, maging sa Jordan. At recently, ito pong naging kaganapan na rin sa Qatar, sa bansang Qatar, kung saan napakarami rin po nating mga kababayang overseas Filipino workers or Filipinos living and working sa bansang Qatar. Ito ay matapos na magsagawa ng pag-atake ang Iran sa Qatar sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang mga missiles, pero they were successfully shot down naman or intercepted ng Qatari Armed Forces, Qatari authorities. So alamin po natin ang kalalagayan nila sa mga oras na ito, sapagkat live and direct po mula sa ating Philippine Embassy sa Qatar ang ating Ambassador, His Excellency Mardomel Chelo D. Melicor, ang ating Philippine Embassy sa Qatar. Magandang hapon po, Ambassador Melicor. Ito po si Ray Sampang sa programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Magandang hapon naman po, Sir Ray. Opo. At sa lahat ng tagapanood at tagapakinig ninyo sa itong Babangon sa makabayang serbisyo publiko na program. It is our honor and pleasure to have you here sa ating programa, Ambassador Melicor, sa programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Siguro let me start off by saying congratulations dahil naging successful po yung pagpapauwi ninyo sa tulong ng ating Philippine Embassy dyan sa Qatar, sa Qatari government, kasama na ang DMW dito po sa mga kababayan nating na mahigit 20 na nakauwi na po nitong mga nakalipas na araw na na-repatriate pabalik sa Pilipinas. Maraming salamat din po. Lahat naman ng involved na Philippine embassies o consulates general talagang tutulong po kapag dumadaan doon yung
repatriation nila. Kanya wala po kaming ginawa kung hindi trabaho lang po. Okay. So, pero how were you able to do this, Ambassador? Dahil alam ko, sinara yung Qatari airspace nung unang strike ng Iran sa Qatar, pero binalik din naman kagad, pero na-reschedule na lang yung deployment. So how were you able to secure this para po makauwi kagad? The same day, gabi nga lang dumating, pero the same day din ba na repatriate yung ating mga kababayan? Kasama si Secretary Hans Kakdak ng DMW. Actually po, dumating sila. Normal naman ang pagdating nila. In fact, parang 2 oras lang yung transit nila. Kaya sinamahan na lang namin sila from the arrival gate to the departure gate. At nagbabay na kami doon sa kanila, thinking na normal ang lipad. Nung makauwi na kami sa amin at time to take our hapunan na, naghahapunan kami, biglang nagsabi na close daw ang airspace above Qatar. At sila daw ay hindi maka-take off. So sabi namin, balik tayo sa embassy kasi baka kailanganin na dalhin sila sa hotel para naman makatulog yung ating mga 31 na. Kasi 30 sila galing Amman pero naging 31 na mula Doha. So nung nagprepare na kami para makapunta sa embassy, biglang nagputukan na. Kaya, biglang nagputukan na. So, na-delay kami ng konti coming to the embassy kasi sana dalhin namin yung mga vans namin para mag-ferry sa kanila from airport to hotel. Naka-canvas na rin po ng hotel, to make it life easier for them kasi hindi po namin alam how long yung airspace will be closed. Nung magputukan na, naiba na ang it was really unexpected. So, dito lang kami sa embassy, nag-antabay, and we were contacting sila Sec Hans Kakdak, and they were saying naman na pinababa na daw sila sa airplano para mabigyan sila ng pagkain. And then, waiting lang kami hanggang sa mga 11 o'clock na yon ng gabi, at ang sabi, the airspace will be open. So, nung open na, and then hindi naman sila pinalabas na sa airport, nagsiuwian na lang din kami. Although we sent si Vice Consul Jeffrey to reconnoiter. Tingnan kung ano ba ang kalagayan doon sa daan papuntang airport. Kasi baka naman po sasabihin na naman nasa Clolo sa airport, just to be sure. And he was able to determine na okay naman lahat except that the airport was empty. Kasi yung mga departing flights, hindi na pinapasok yung mga pasahero, canceled muna or postponed. Alright, okay. Pero kamusta po ang sitwasyon ngayon sa Qatar, Your Excellency? Ang sitwasyon dito ay normal naman. In fact, nung right after the bombing attack, nagpalabas kaagad yung gobyerno nila na keep calm, we are doing everything to control the situation, and don't worry. Kasi meron naman silang mga gagawin din sa Department of Interior, Ministry of Interior, yung kanilang local government, and national government mismo. So ang kanilang payo lang is, kagaya din po ng payo ng embassy, kumalma lang kayo, and listen to all the official announcements and stay in place. Huwag ko kayong gumalaw, huwag kayong lumabas sa mga bahay-bahay. Alright. Mayroon din kayong way to inform our OFWs na dito sa mga kinakailangan mga advisories na pinalalabas nyo through, let's say, sa cellphone nila? Ano po, Ambassador? Actually, we have no way to actively send it to them. Pero possibly, we have. Kasi meron tayong FB page, Sir Ray. Yun. So, as soon as nag-umpisa na yung bombing, kaagad yung aming team sa embassy gumawa ng ng FB post na stay at home. Yun. Shelter in place. Huwag kayong lumabas sa kung saan kayo nakalagay. Alright. Yun po. So, in minutes lang po, makikita nyo na ang daming nakakita at saka nag-share na rin. Kaya nga, pati rin sinishare nila sa pamilya nila sa Pilipinas, just to show na the embassy knows of the situation and is trying its best to assist kung merong kailangan.
po. Okay. So, alright. So, sa ngayon po, normal na ang situation dyan sa Qatar at sa kabila po na nangyaring pag-atake ng Iran, ano po. At sika nga, thanks God nga, wala pong masyadong naging damage, walang nasaktan dito sa naging pag-atake ng Iran sa Qatar. Pero matanong ko lamang po, Your Excellency, gaano ba karami ang ating mga kababayan Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Qatar sa ngayon? Meron po tayong estimated na official figures from the Qatari government na 247 more or less, 247,000. Madali pong tandaan yan kasi pag i-round off na lang siya sa 250, 1/4 million po. So, 1/4 ng million. Okay. Ganun po kadami. And this includes mga wives na hindi working, pati children. Meron din kasi tayong mga wives and children na nandito lang because family visa sila. Alright, okay. So, marami-rami na rin pala tayong mga kababayan na nakapag-asawa na ng Qatari nationals at nakapagsimula na ng sarili nilang pamilya sa Qatar bukod sa mga overseas workers natin. Hindi po, let me correct you, Sir Ray. When I say spouses ng Filipino workers. Kasi okay. One half, or almost one half of all those working dito are skilled workers or are in mid or upper management ng mga kumpanya dito. So they have enough money to sponsor their own families. Dito na yung mga anak nila, asawa nila, Pilipino din po. But there are very few na nag-asawa din ng Qatari nationals. So we also have them, but mabibilang lang yun sa kamay. Okay. When we say spouses, yun yung spouses of Filipino workers. Ayun. So talagang pamilya na nila ang nadala nila at tama po yun. Namuhay. Tama po yun. Okay, sige. Pero sa kasalukuyan po, kamusta naman ang ugnayan ng Philippine government sa inyo, lalo na sa Department of Foreign Affairs? Kasi sa ngayon, hindi pa ho binababa yung alert level sa Israel, tsaka sa Iran. At minomonitor pa rin itong naging pahayag na ceasefire ni US President Donald Trump. Ano po ang instruction sa inyo ng Department of Foreign Affairs natin mula dito sa Manila, Ambassador? Ang instructions naman ng Department of Foreign Affairs tungkol sa alert levels, usually pinapakinggan nila yung recommendation galing po sa post. Kaya nung mismong nangyari yung attack the other day, evening, meron kaagad kaming emergency meeting at pinag-usapan namin kung ano ba ang ating gagawin. But lumabas na rin yung mga advisories from the host government na everything is normal now. There's no need for any advisories na parang magkokos lang ng panic or confusion. So, ang aming napasiyahan, nung gabing yun mismo, wag na lang kaming mag-alert level 1. Yun yung pinakauna natin alert level. Kasi sa Qatari government din naman, wala din silang alert level na hindi-declare. Para sa kanila kasi, yung missile attack was unexpected really from a country na kaibigan nila. Oh, really? Kasi po yung Qatar ay maliit lang na siya na country na kaibigan niya ang US, kaibigan niya rin po ang Iran. Kaya hindi niya inakala na ma-atake siya ng few bombs. Kaya the next day, pinatawag agad yung Iranian ambassador na kanilang foreign minister. Ang narinig naman natin from inofficial naman yun ng mga sources, pero I think they were quoting official sources in Iran. At sinabi naman nila na the attacks were not meant for the friendly Qatari people and their state, but they were meant for another country na merong mga military resources. Kaya kami kampante na huwag na tayong mag-alert level kagaya ng sa Iran o kaya sa Israel because kaibigan naman kasi yung pinanggalingan ng mga missiles. Sa tingin nga namin, pinag-usapan din nila yon. Kaya handa rin itong nandito na i-shoot down lang. Because they have to save face din kasi sa kanilang
home audience. Yes. Paano sabihin nila sa kanilang mga citizens na tinira tayo, wala man lang tayong ganti. So it was more or less it was agreed siguro among themselves. Ay ang yung nga po lumabas ng mga balita sa international news na actually meron pang warning in advance na binigay ang Iran na sila ay magpapalipad ng mga missile, kaya po na intercept kagad ng Qatari Armed Forces. Yon. Tama po 'yon. Tama po 'yon. Meron silang advance notice, kaya pag ganyan talagang makakahanda naman yung mga home defense forces dito ng Qatar na ihanda talaga yung anong kailangang gawin. Kasi meron din naman silang mga anti-air defense. Okay. Alright. So kaya ang nangyari po halos walang isa lang yata o dalawa, hindi pa fix kung ilan talaga ang nakalusot. But they all landed on open ground. Wala akong nasawi, walang nasugatan. That's good news. So, magpapasalamat tayo na wala ako talagang damage dito except for a few debris. Kasi pag nagsalubong sa taas, minsan may hindi pa nasunog, nahuhulog yung mga metal parts. So, yun lang po ang nag-report dito. Pero walang natamaan directly kahit isang tao. Alright. Now, Your Excellency, Ambassador Melicor, although nakakatuwa na malaman na normal ang situation, safe po kayo dyan, ang ating embahada, kayo at ating mga embassy officials, maging ating mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan. Pero just in case po na magkaroon ng escalation ulit or lumala ang sitwasyon, does the embassy have any plans or yung pong repatriation plans in case na lumala po ang sitwasyon at mapasama ang Qatar dito sa mga nararanasan ngayon? Sa lahat po ng Philippine embassies, meron talaga yan silang contingency plans. Depende po sa assessment ng risks, na iba-iba yung parang plano, but ang embahada naman ay always ready to repatriate if the need arises by any means and by all means yung ating mga kababayan na nandito para maiwas sila sa danger, sa panganib. Built-in po yan sa lahat ng Philippine embassies and posts. Okay, alright. Pero madalas po kasi namin narinig, matanong ko lamang po, dito po sa nabanggit natin kanina na 250 or quarter of a million, sabi na natin ng mga OFWs o Filipinos living and working dyan sa Qatar. Meron po ba tayong nasa data natin na undocumented workers? Kaya ko po kasi natatanong yan, baka pag dumating yung pagkakataon, Your Excellency, na kailangan tayong maglikas in case, if needed, magkaroon sila ng problema dahil undocumented sila. Undocumented in the sense na mali po yung kanilang status dito saka sa Pilipinas. So, usually either pumasok sila as tourist, parang turista, pero nagtatrabaho, o kaya nagtatrabaho sila, okay naman, and then nag-lapse na yung kanilang mga visa, hindi nila inayos. Maaari ding lumipat sila ng trabaho, hindi nila inayos yung kanilang POEI records. So, ang nangyari dyan, mahuhulog din sila sa undocumented because as far as the Philippine government is concerned, hindi din alam ng Philippine government kung sino talaga employer niya. Yun lang po. So I'm sure there's a very small fraction ng undocumented. Hindi naman yan sila marami. Alright. Konti lang po. Pero of course, the embassy and bukod kasi sa embassy, meron po tayong migrant workers officer, Your Excellency, para tumugon dito sa mga ganitong klase ng insidente o situation. Tama po yun, Sir Ray. Yung ating embassy ay merong migrant workers office that's headed by a labor attaché, si Labat Ed Ferrer. So, lahat naman po ng labor-related concerns natutugunan po ng ating migrant workers office. So kami naman, we operate under a one-country team approach. So alam natin lahat, involved lahat po sa pag-address ng mga any problem or issue that will arise. Alright. Okay. Sa puntong ito, Ambassador, Your Excellency,
Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa ating programa. It's nice to hear na safe po kayo. Safe ang ating embahada, ang iba pa nating mga opisyal at ang ating mga empleyado dyan sa ating Philippine Embassy dyan sa Qatar, and of course ang ating mga kababayang Pilipino. Pero nasa inyo po, I'm giving you the floor, Your Excellency, para po i-address po yung ating mga kababayan na sumusubaybay ngayon dito sa ating programa at nakikinig po sa inyo, para po sa inyong mensahe at anumang mga mahalagang impormasyon na nais po nyo ibahagi. Your Excellency. Thank you very much, Sir Ray. Sa lahat po ng nakikinig, maging dito sila sa Qatar o mga kamag-anak na nandyan sa Pilipinas, huwag ko kayong mag-worry. Huwag kayong maging anxious or parang matakot. Kasi ang Qatar po ay walang kalaban na alam nating titira. At saka, ang buong Philippine Embassy with all the attached units, yung Migrant Workers Office, yung OWA, nandyan ang SSS, nandyan ang Pag-ibig. Lahat po tayo, we work under the one country team approach. And ang kailangan lang po nilang sundin is yung Facebook page po ng embassy. Kung meron pong may pagbabago, just go to the Facebook or the website of the embassy, and all these important announcements will be there to assist you. And mahalaga po doon is to just keep calm, huwag masyadong to rely on official sources, huwag kayong maniwala dun sa mga kung ano-anong hindi alam natin kung saan galing ng information yon. Baka disinformation pa yon to cause confusion and chaos. And then maging handa. Dapat alamin nila kung anong dapat na nilang gawin. Kasi pag binasa nila yung advisory ng embassy, malaman naman din nila nandun ang gagawin nila. And to help that, we have been asking our listeners or our nationals to register. Meron po tayong electronic registration, kagaya din ng ibang embassies dito sa Doha. So i-input lang nila pangalan nila at saka mga data nila, so that when needed, we can contact them. We only need that so that we can contact them. Tawagan na sila o may email. Yun lang po ang mahalaga doon. Alright. So, balikan sa ko lang ng ating mga OFWs and next of kin po, huwag kayong Alright. Ambassador, balikan ko lang yun, Ambassador. So, para sila makapag-register, they have to go to the Philippine Embassy natin dyan sa Qatar, sa website po ninyo. Tama po ba yun, Ambassador? All they need is access to the internet. Lahat naman po ng mga Filipinos merong ganon, Sir Ray. So they just go to the Facebook page of the embassy. Okay. And they can even also get this shared. Yung link kasi to our registration can be shared din. Marami na rin nagsishare niyan eh. So kung nakuha nila yung link, just click on the link, and then nandun na, tatanungin na sila sa kanilang pangalan, birthday, and passport number. Opo. Address. Ayan nyo po, katuwang nyo po kami dyan, Your Excellency, sa pagpapalaganap. Tutulong po ang Radyo Pilipinas World Service at ang programang ito para maipaalam din namin on our own special way, para maipaalam din natin sa iba pa natin mga kababayan dyan sa Qatar na kailangan mag-register sila para meron pong may paraan ng ating embahada at ang embassy na malaman kung nasaan sila at kung anong kalalagayan nila. Your Excellency, Melicor. Yan. Maraming salamat, Sir Ray. At again, we say, kami po ay one country team dito at trabaho lang po ang amin. O nga pala. Batiin ko lang ito, Ambassador, dahil nakatutok sa ating programa ito, sa aking panayam sa iyo. Kanina pa sa simula pa lamang, si Kuyang Danel Carsula. Yan, si Kuyang Danel Carsula. Kanina pa nakatutok sa ating programa. Maraming salamat, Kuyang Danel Carsula. And of course, binabati natin si Dr. Arlene Carsula. Maraming salamat po. Naku, napakaraming mga messages dito, Ambassador. Pero siguro i-relay na lang namin sa inyo itong mga messages na ito at yung aming on our own special way, tutulong po kami para maipalaganap para itong Facebook page ng ating ambahada diyan sa Qatar para po makakuha
ng mas marami pang dapat mag-register. Kailangan nilang mag-register para malaman ng ating embahada yung mga mahalagang impormasyon ng ating mga kababayan dyan sa Qatar. Maraming salamat po, Your Excellency, Ambassador Mardomel Celo D. Melicor. Maraming salamat po. At always keep safe po. Thank you. Thank you. Ang ating pong Philippine Ambassador to Qatar, walang iba, His Excellency Mardomel Celo D. Melicor. Ayan. Alright, maraming salamat po. Thank you very much, Kuyang Daniel Carsula. Maraming salamat, Kuyang Daniel, sa pagtutok mo sa ating programa, at kay Doktora. Ayan, magandang umaga rin po kay Doktora. Naku, thank you very much sa ating mga kababayan sa Qatar. I hope nakasubaybay po kayo dito sa ating programang ito, at sana po malaman niyo yung mga mahalagang impormasyon na ito. At kamusta po kayong lahat dyan sa Qatar na nakikinig at nanonood po sa atin. We wish you and we sincerely pray na patuloy pong maging safe kayo dyan. At sabi nga ni Ambassador Ambassador Melicor, wala naman daw sing kilala o alam na kaaway ang Qatar, because the government of Qatar considers Iran as its friend, and it also considers the US as its friend. Yun. So parang lang daw yung nangyari, parang lang yan. Kumbaga kasi hindi ko lang alam kung anong term ang gagamitin, pero what's for sure is, bago pa ho magpalipad ng missile ang Iran papuntang Qatar, nag-warning na po yan. Yun po yung lumalabas sa mga balita sa international news, na nagbigay na sila ng early warning sa Qatari government. Kaya naman po nakapaghanda ang Qatar, at halos lahat napabagsak na. Hindi naman masyado nakakuha o nakagawa ng pinsala. Pero of course, syempre, ang kaligtasan pa rin ng ating mga kababayan, mga living and working there sa Qatar, lalo na sinabi nga ni Ambassador, yung mga Pilipino doon, dala na nila, yung kanilang pamilya, yung kanilang mga anak, kanilang mga asawa, diyan na naninirahan sa Qatar. Ayan, so napakahalagang mapangalagaan po yung ating mga kababayan. Muli, sa ngalan po ng ating mga nakatuwang sa ating programa sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, siyempre, pero bago po ako magtapos, muli po ang aking paanyaya. Please like, share, follow, and subscribe yung ating pong mga social media platforms. Tulungan nyo po kami na makapag-reach out pa sa mas marami nating mga kababayan sa pamamagitan po ng inyong pag-like, pag-follow, pag-share, at pag-subscribe sa ating mga social media platforms. Alright, maraming salamat. Of course, sa ating mga technical and production team, kay Ate Susan, kay Hero, kay Jerome, kay Leo, and of course, kay Step, at yung sa kanyang technical supervisor, si Anthony Pimentel. Yan. Maraming salamat po. Muli, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang Makabayang Serbisyo Publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.